Ipinagpalit ako sa sarili kong kasal. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay kinuha ng sarili kong kapatid sa harap ng altar. Ang masakit, sabi ni Nanay Amihan, pagbigyan mo na ang kapatid mo. Sa gitna ng kahihiyan, isang misteryosong lalaking naka-wheelchair ang nag-alok ng kamay. Pakasalan ko raw siya at babawiin namin ang lahat. Sino si Tadeo Araneta? Isang tagapagligtas o isa ring nanununtok sa sugat kong puso. Simulan na natin ang kwento ng pagbangon mula sa abo ng pagtataksil. Hindi kita pakakasalan, Amihan. Si Danica ang mahal ko at nagdadalang tao siya. Yan ang mga salitang bumati kay Amihan, habang maingat niyang pinapakinis ang puntas ng kanyang belo sa harap ng salamin. Ang belong ito ay inabot ng ilang buwan niyang tinahi, gamit ang sariling mga kamay gabi-gabi sa ilalim ng malamlam na ilaw upang maging perpektong nobya para sa lalaking pinangarap niya. Ngayon nakatayo si Rafael sa pintuan ng silid-ayusan, hindi suot ang kanyang tuxedo, kundi isang simpleng polo shirt na tila ba ang araw na ito ay isa lamang ordinaryong araw na madaling kalimutan. Ang ngiti sa mga labi ni Amihan ay dahan-dahang naglaho. Tila naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat, gumagapang ang lamig mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang dibdib. Ang hawak niyang palumpon ng mga rosas ay bahagyang nahulog, at ang mga tinik nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya alintana ang hapdi. Mas malalim ang sugat na inuukit ng mga salita ni Rafael sa kanyang puso. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak agad. Tanging ang paninikip ng kanyang lalamunan at ang pagbigat ng kanyang paghinga ang nagpapatunay na unti-unti siyang nadudurog mula sa loob. Paano mo ipaglalaban ang pag-ibig kung ang sariling kadugo ang siyang kumitil nito? Bago pa man makasagot si Amihan, pumasok si Danica mula sa likuran ni Rafael. Nakasuot ang nakababatang kapatid ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kinang ng pagiging isang sikat na mang-aawit. Lumapit si Danica at lumuhod sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kislap sa mga ito ay hindi nagsisinungaling. May tagumpay sa likod ng pag-iyak na iyon. I'm so sorry, patawarin mo ako. Humihikbing wika ni Danica, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng trahe de boda ni Amihan. We didn't mean it to happen, pero buntis ako. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko ng walang ama. Please ate, ibigay mo na siya sa akin. Nanatiling nakatayo si Amihan, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. Ang kapatid na palagi niyang pinoprotektahan, ang kapatid na inialayan niya ng lahat ng kanyang mga isinulat na kanta, para lang sumikat, ay siya ngayong umaagaw sa kaisa-isang kaligayahan na itinira niya para sa sarili. Ilang taon, Rafael, nanginginig ang boses ni Amihan, ang mga mata ay nakapako sa lalaking nangako sa kanya ng habambuhay. Ilang taon niyo akong ginawang tanga. Umiwas ng tingin si Rafael at humakbang palapit kay Danica upang alalayan itong tumayo. It doesn't matter anymore, Amihan. The wedding is off. I'm marrying your sister today. Malamig na tugon ng lalaki. Bumukas ng marahas ang pinto at pumasok si Nanay Elena. Sa halip na yakapin ang kanyang anak na babaeng pinagtaksilan, mabilis itong lumapit kay Danica upang alalayan. Nang mag-angat ng tingin ang matanda, ang mga mata nito ay puno ng inis na nakatuon kay Amihan. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Amihan? Hubarin mo na ang traheng iyan. Huwag mong ipahiya ang kapatid mo sa mga tao sa labas. Pautos na wika ni Nanay Elena. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Amihan. Ang kanyang sariling ina, ang taong dapat unang magtanggol sa kanya, ay tinataboy siya na parang isang basahan. Nanay, ako po ang ikakasal ngayon. Ako po ang niloko nila. Bakit ako ang pinapaalis ninyo? Basag ang boses na tanong ni Amihan. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Dumapo ang isang mabigat na palad sa pisngi ni Amihan. Ang lakas ng pagtama ay nagpamanhid sa kalahati ng kanyang mukha, kasabay ng pait na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tiningnan siya ng kanyang ina na tila siya ang gumawa ng malaking kasalanan. Tumahimik ka, Amihan. Wala kang kwentang anak, puro ka reklamo. Sikat ang kapatid mo, masisira ang career niya kapag nalaman ng publiko na inagaw niya ang nobyo mo. Kailangan natin siyang protektahan. Pagbigyan mo na siya, utang mo ang buhay mo sa akin. Matigas at walang pusong pahayag ng matanda. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dito. Kaya huwag kang makasarili. Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa natitirang pag-asa sa puso ni Amihan. Makasarili siya pa ba? Ang makasarili matapos niyang isuko ang sariling pangarap para sa pamilyang ito
Tinalikuran siya ng 3. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng silid, habang sa labas ay naririnig ang ugong ng mga bisitang nagtataka kung bakit wala pa ang nobya. Unti-unting napaluhod si Amihan sa malamig na sahig. Mahigpit niyang itinukod ang mga palad, hinayaan ang mga tinik ng rosas na bumuo ng tuluyan, umaasang ang pisikal na sakit ay makakabawas sa matinding pagguho ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagluha, isang kakaibang tunog ang bumasag sa hangin. Ang marahan at ritmikong paggulong ng mga gulong sa makinis na marmol ay palapit ng palapit. May isang aninong tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Inangat ni Amihan ang kanyang mabigat at luhaang mga mata. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo, ngunit nakatitig sa kanya ng may matinding pagnanasa na sumira ng mga patakaran. Nakita ni Amihan ang singsing na itinapon ni Rafael na gumulong at tumigil sa mismong paanan ng gulong ng lalaki. Tadeo Araneta, ang itinuturing na talunan ng lipunan, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang hari na nakahanap ng kanyang reyna sa gitna ng mga guho. Kung ayaw nila sa iyo, kukunin kita. Isang boses na malalim at puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw. Pakasalan mo ako ngayon din at ipapangako kong luluhod sila sa harapan mo. Napatitig si Amihan sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay kasing talim ng patalim, ngunit may kakaibang kalmado sa likod ng makapal at madilim nitong titig. Tadeo Araneta, ang lalaking pinandidirihan ng alta sosyedad dahil sa kanyang kalagayan, ang itinuturing na itinakwil na anak, ay nag-aalok sa kanya ng isang kasal na tila isang negosyo. Bago pa man makapagsalita si Amihan, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Nanay Elena na malamang ay nakita ang itim na sasakyan ng mga Araneta sa labas. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita si Tadeo, ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng kislap ng kasakiman nang mapansin ang isang makapal na sobre na hawak ng lalaking nakatayo sa likuran ng wheelchair ni Tadeo. Anong ginagawa ng isang Araneta rito? Mataray ngunit nag-aalinlangang tanong ni Nanay Elena. Hindi man lang lumingon si Tadeo sa matanda. Ang paningin niya ay nanatiling nakapako kay Amihan. I am buying your daughter, Mrs. Villarreal, malamig at walang pag-aalinlangang wika ni Tadeo. 5 milyong piso, sapat na para bayaran ang mga utang na iniwan ni Rafael sa pangalan ng pamilya ninyo bago niya piniling pakasalan ang isa mo pang anak. Alam ko ang tungkol sa mga peking kontrata at alam kong kayo ang hahabulin ng bangko bukas. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Amihan. Utang ginamit ni Rafael ang pangalan ng kanilang pamilya para umutang. At ngayon ay alam ito ng kanyang ina, ngunit inililihim sa kanya. Tumingin si Amihan sa kanyang ina. Umaasang itatanggi nito ang paratang. Ngunit sa halip na mahiya, lumapit si Nanay Elena kay Amihan at marahas na hinawakan ng braso ng dalaga, ang mga kuko ay halos bumaon sa kanyang balat. Pirmahan mo na kung ano man ang ibinibigay ng lalaking iyan. Amihan. Huwag kang maarte. Bulyaw ng kanyang ina. Ito na ang pagkakataon mong maging kapaki-pakinabang sa pamilyang ito. Iligtas mo kami sa kahihiyan. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Amihan. Ibinenta siya ng sarili niyang ina para sa isang kapatid na nang-agaw ng kanyang kaligayahan at para sa isang lalaking nag-iwan sa kanya ng utang. Ang halaga niya ay 5 milyong piso. Inabot ng tauhan ni Tadeo ang isang dokumento ng kasal na may mga selyo na handa na para pirmahan. Kinuha ni Amihan ang pluma. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat pagguhit ng tinta sa papel ay tila pagtatapos ng kanyang kalayaan. Nang mailagay niya ang huling tuldok sa kanyang pangalan, isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mata at bumagsak sa papel. Isang puting panyo ang dahan-dahang lumapit sa kanyang mukha. Ang tela ay may bordang inisyal na TA amoy kahoy at ulan ng panyo, isang amoy na nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Tiningnan niya si Tadeo na siya mismong may hawak ng panyo. Maingat nitong pinunasan ang basa sa kanyang pisngi. Isang simpleng kilos na hindi niya inaasahan mula sa isang lalaking kinatatakutan ng marami. Umalis na kayo, tapos na ang transaksyon, atawan. Malamig na utos ni Nanay Elena habang mabilis na kinukuha ang sobreng naglalaman ng tseke. Ni hindi man lang nito niyakap ang anak. Tinalikuran nito si Amihan
na parang isang basurang wala ng pakinabang. Nang makalabas sila ng simbahan, sinalubong sila ng makapal na ulap at madilim na kalangitan. Inalalayan si amihan ng mga tauhan ni Tadeo, papasok sa isang mahabang itim na sasakyan. Sumunod na isinakay si Tadeo, ang kanyang wheelchair ay naiwan sa likuran. Tahimik sa loob ng sasakyan. Nakatingin lamang si amihan sa bintana, pinagmamasdan ang simbahang dapat sana ay naging saksi sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Bakit siya pinili ng isang bilyonaryong tulad ni Tadeo ang kailangan nito sa isang wasak na babaeng katulad niya? Ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Bumaling si Tadeo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang matinding babala na magtatakda ng kanyang bagong buhay. Huwag kang iiyak sa pamamahay ko, amihan. Dito ang luha ay pambayad sa kahinaan. Bumulaga kay amihan ang nagtataasang pader ng mansyon ng mga Araneta. Ang malalaking bintana ay tila mga matang walang buhay na nakatitig sa kanya habang pumapasok ang sasakyan. Pagbaba niya, ang lamig ng sahig na marmol ay tumagos hanggang sa kanyang talampakan. Walang bahid ng init ang tahanang ito. Walang halakhak, walang buhay. Ito ba ang presyo ng kanyang paglayo sa impyerno ng kanyang sariling pamilya? Isang ginintuang hawla. Sinalubong sila ng isang matandang babae na may mahigpit na pusod at seryosong mukha. Ako si Manang Leti, ang mayordoma rito. May 3 patakaran si Senyor Tadeo na dapat mong sundin. Diretsong wika ng matanda, ang boses ay kasing tigas ng bato habang nakatingin sa suot niyang gusot na trahe de boda. Una, bawal ang maingay. Pangalawa, huwag mong pakikialaman ang mga gamit na hindi sa iyo. At pangatlo, huwag na huwag kang pupunta sa silid sa dulo ng kanlurang pasilyo. Maliwanag ba? Tumango lamang si amihan. Ang bawat patakaran ay tila kadena na ibinabalot sa kanyang pagkatao. Dati siyang bilanggo ng utang na loob sa kanyang ina at kay Danica ngayon ay bilanggo siya ng isang pinirmahang kontrata. Pagsapit ng dilim, habang ang buong mansyon ay natutulog, hindi dinalaw ng antok si amihan. Ang bigat ng kanyang damit pangkasal ay pinalitan na ng isang simpleng pantulog, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin nakadagan at humihigop ng kanyang hininga. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, hinahayaan ang kanyang mga paa na dalhin siya kung saan. Wala siyang patutunguhan hanggang sa huminto siya sa tapat ng silid sa dulo ng kanlurang pasilyo. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, tila nag-aanyaya. Ang pagtulak niya sa kahoy na pinto ay lumikha ng isang mahinang iyak ng bisagra na bumasag sa bingi na katahimikan. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang alikabok at pinatuyong kahoy. Sa gitna ng silid may isang malaking grand piano na tinatakpan ng makapal at puting kumot. Tila may magnetong humila sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inangat ang tela. Ang mga itim at puting teklado ay parang mga matagal nang nawawalang kaibigan na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Nanginginig ang kanyang hintuturo. Ibinaba niya ito sa isang susing garing. Isang mababa at malungkot na nota ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasabay ng pag-indayog ng tunog ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang notang iyon ay parang sarili niyang tinig na matagal nang ibinaon ng kanyang pamilya, isang panaghoy ng pangungulila sa musika na ninakaw sa kanya. Who told you to go in here? Isang dumadagundong na boses ang nagpatalon kay amihan. Mula sa pintuan, nakaupo sa kanyang wheelchair si Tadeo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit sa ilalim ng malamlam na liwanag, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nanginginig na tugon ni amihan, mabilis na lumayo sa piano na parang napaso ang kanyang mga kamay. You are just a wife on paper, amihan, binili kita para maging asawa sa mata ng publiko, hindi para pakialaman ang mga bagay na mahalaga sa akin. Madiin at puno ng pait na sumbat ni Tadeo habang pinapaikot ang gulong ng kanyang upuan. Palapit na nagiiwan ng mahinang kuskus sa sahig. Don't ever touch that piano again. O baka nakakalimutan mong pag-aari na kita ngayon at bawat kilos mo ay dapat may basbas ko. Yumuko si amihan, mahigpit na kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Muli siyang naging isang anino. Wala siyang karapatan sa sarili niyang musika at ngayon wala siyang karapatan kahit sa musikang hindi sa kanya. Mabilis siyang lumabas ng silid, bitbit ang labis na takot at pagkapahiya. Ilang oras ang lumipas. Nang matuyo na ang kanyang mga luha at manuyo ang kanyang lalamunan,
Dahil sa matinding pagod ng maghapon, lumabas si Amihan ng kanyang kwarto upang kumuha ng maiinom sa kusina. Pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Tadeo, napansin niyang may siwang ang pinto at may liwanag na nagmumula sa loob. Napatigil siya nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Hindi ito galit na katulad kanina kundi puno ng seryosong babala, na tila nakikipag-usap sa isang alyado sa kabilang linya ng telepono. Siguraduhin niyo lang na hindi nila malalaman na nakakalakad na ako, lalo na ng mga araneta. Kapag pumalpak kayo, buhay nating lahat ang kapalit. Napatakip si Amihan sa kanyang bibig ng lalaki ang mga mata habang ang pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kaba at pagkalito. Ang liwanag mula sa malaking telebisyon sa sala ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ni Amihan habang siya ay naglilinis ng mga plorera. Sa screen nagkikislapan ang mga ilaw at umaalingaw-ngaw ang pamilyar na himig. Napatigil siya sa pagpupunas. Ito ang kantang isinulat niya nang mamatay ang kanilang tatay, isang awit ng pangungulila at dalisay na pagmamahal. Ngunit ngayon inaawit ito ni Danica nang may kasamang malalaswang indayog, nakasuot ng makintab na damit habang napapalibutan ng mga sumasayaw na lalaki. Sa ibaba ng screen nakasulat ng malaki ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng tiwala niya sa kanyang pamilya awit ng Puso composed and performed by Danica Villarreal. Walang pangalan ni Amihan. Ninakaw na nga ang kanyang minamahal na nobyo, kinuha pa ang kaisa-isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinuhos niya sa musika. Ang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanyang pagkatulala. Nang makita niya ang pangalan ni Rafael, tila may yelong gumapang sa kanyang gulugod. Sinagot niya ito, ngunit nanatili siyang tahimik hinihintay ang panibagong pasakit. Nanonood ka ba, Amihan? Nakita mo ba ang asawa ko? Bungad ng matalim at mayabang na boses ni Rafael mula sa kabilang linya. Number 1 na agad ang bagong kanta niya. Yan ang tinatawag na star quality. Mabuti na lang talaga at tinapos ko ang kalokohan nating dalawa. Wala kang ibubuga kumpara kay Danica. Hanggang tagapaglinis ka na lang sa mansyon ng isang lumpo. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa sariwang sugat. Hinigpitan ni Amihan ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila sinasakal ang kanyang lalamunan ng matinding galit at kawalang katarungan, ngunit nanatiling diretso ang kanyang likod. Ibinaba niya ang tawag ng walang anumang isinusumbat. Alam niyang walang silbi ang makipagtalo sa mga taong bulag sa sariling kasakiman. Ang sakit ay kinimkim niya binaon ng malalim sa kanyang dibdib. Upang takasan ang nakakabinging ingay ng kanyang isipan, nagtungo si Amihan sa kusina upang ihanda ang hapunan. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, unti-unting bumagal ang ritmikong pagtama ng kutsilyo sa sangkalan. Upang pakalmahin ang nagwawalang puso, dahan-dahang namutawi sa kanyang mga labi ang orihinal na himig ng kanta. Hindi ang version ni Danica na puno ng kasinungalingan at pagpapanggap, kundi ang version na nagmumula sa isang pusong patuloy na nagdurusa, ngunit pilit na lumalaban. Ang kanyang malambing at malamlam na tinig ay tila naging isang malumanay na hangin na yumakap sa buong kusina. Napatigil si Manang Leti sa pagtitiklop ng mga tuwalya. Ang dalawang kasambahay na naghuhugas ng pinggan ay naiwan sa ere ang mga kamay na may sabon parehong napatitig sa likuran ni Amihan. Ang boses na iyon ay may dalang salamangka na pumipilit sa sinumang makarinig na ihinto ang mundo at makinig sa kanyang sakit. Mula sa madilim na bahagi ng pasilyo, nakaupo si Tadeo sa kanyang wheelchair, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata na madalas ay malamig at walang pakialam ay nanlaki ng bahagya habang kinikilala ng kanyang pandinig ang himig. Kinilala ng kanyang kaluluwa ang boses na iyon. Ito ang eksaktong tinig mula sa isang lumang demo tape na nakuha niya mula sa isang bangkaroteng recording studio. 2 taon na ang nakararaan, ang boses na naging sandalan niya noong mga panahong gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa matinding depresyon matapos ang aksidente. Si Amihan. Ang asawang binili niya sa halagang 5 milyong piso, ang babaeng itinapon ng sariling pamilya, na parang sirang laruan, ay ang mismong tagapagligtas ng kanyang gumuguhong mundo. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng mga himig na buong kapalaluang inaangkin ni Danica. Nang mapansin ni Amihan na nakatitig sa kanya ang mga kasambahay, mabilis niyang itinikom ang kanyang mga labi at nagyuko ng ulo puno ng hiya dahil sa kanyang pagkalimot sa sarili.
Ngunit bago pa siya makaiwas ang pag-ikot ng mga gulong ni Tadeo, palapit ay nagpatigil sa lahat. Mabilis na nagsiatrasan ang mga kasambahay at nagpatuloy sa mga gawain, iniiwan silang dalawa sa gitna ng malawak na kusina. Tiningnan ni Tadeo ang asawa gamit ang matalim at mapanuring titig, pilit itinatago ang nag-aalab na pagtuklas at pagnanasang protektahan ito sa kanyang dibdib. Pinalitan niya ang pananabik ng isang autoritaryo at matigas na maskara. Kanta para sa akin, amihan. Utos nito, ang boses ay mababa, ngunit nag-uumapaw sa kapangyarihan. Kanta para sa akin ngayon din. Kung hindi palalayasin kita sa pamamahay na ito. 1 linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang lisanin ni amihan ang kanilang tahanan. Ngunit ang presensya ng kanyang nakaraan ay mabilis na humabol sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Araneta. Habang nag-aayos siya ng mga kagamitan sa silid-aklatan, bumasag sa katahimikan ang malakas at mapangahas na boses ni Nanay Elena mula sa sala. Hindi ito ang boses ng isang inang nag-aalala, kundi ang boses ng isang taong may gustong kubrahin. Nasaan ang anak ko, amihan, lumabas ka dyan? Bulyaw ni Nanay Elena, habang ang kanyang mga mata ay walang tigil sa paglilibot sa marangyang paligid, sinusukat ang halaga ng bawat figurin at painting na madadaanan. Mabilis na bumaba si amihan, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa kaba. Nang makita siya ng kanyang ina, sa halip na yakap, ay isang mapanghusgang tingin ang ibinigay nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Aba, mukhang hiyang na hiyang ka na sa yaman, amihan. Nakasutla ka na at ang kinis na ng balat mo, wika ni Nanay Elena sabay hablot sa braso ng anak, at hinila ito palapit sa isang sulok. Makinig ka. Malapit na ang kasal ng kapatid mo. Kulang kami sa pambayad sa catering at sa designer gown na gusto ni Danica. Alam mo namang star ang kapatid mo, hindi siya pwedeng magmukhang basahan sa harap ng altar. Napaatras si amihan, tila nabulunan sa kapal ng mukha ng kanyang ina. Nanay, wala pang 1 buwan mula nang ipamigay niyo ako rito para mabayaran ang utang ni Rafael. Ngayon hihingi kayo ulit para sa kasal nila. Wala po akong pera. Biglang nagbago ang anyo ni Nanay Elena. Ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng pagdurusa, isang linyang matagal na niyang ginagamit upang paamuhin si amihan. Huwag mo akong lokohin, asawa ka ng isang bilyonaryo. Amihan, isipin mo naman ang hirap ko nung ipinanganak kita. Halos mamatay ako sa panganganak sa'yo, tapos ngayong may kakayahan ka na tatalikuran mo ako. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Pero ang kaunting tulong para sa kapatid mo ay hindi mo pa maibigay. Ang mga salitang iyon ay tila mga kadena na humihigpit sa leeg ni amihan. Ang konsepto ng utang na loob ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kawalan ng pag-ibig sa likod ng mga salitang iyon. Dahan-dahang lumapit ang kamay ni Nanay Elena sa daliri ni amihan, pilit na hinahawakan ang singsing na may malaking diamante, ang selyo ng kanyang kasal kay Tadeo. Ito na lang, amihan. Ibigay mo na sa akin itong singsing mo. Isang hiyas lang naman ito, marami pang maibibigay sa iyo ang asawa mo. Malaking tulong na ito para hindi mapahiya si Danica sa mga bisita niya. Hindi. Ang mahina ngunit matigas na salitang iyon ay naging sanhi ng pananahimik ng paligid. Binawi ni amihan ang kanyang kamay at itinago ito sa kanyang likuran. Hindi ko ibibigay ang singsing na ito, nanay. At wala akong perang maibibigay sa inyo. Anong sabi mo? Nanggagalayti sa galit na tanong ni Nanay Elena, itinaas na ang kanyang kamay upang muling saktan ng anak. Ngunit bago pa dapo ang palad nito, narinig ang marahang paggulong ng mga gulong mula sa likuran. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat at malamig. Nakaupo si Tadeo sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatitig sa kanyang biyenan. Is there a problem, mother-in-law Tad? Tanong ni Tadeo, ang boses ay may bahid ng sarkasmo na tila humihiwa sa hangin. Narinig ko yata ang tungkol sa catering at singsing. Hindi ko alam na ang mga Villarreal ay naging mga pulubi na pala na kailangang manghingi sa asawa ng babaeng itinapon nila. Namutla si Nanay Elena. Alam niyang ang kapangyarihan ni Tadeo ay hindi basta-basta. Senyor Tadeo, hindi naman sa ganon. Naglalambing lang naman ako sa anak ko. Siyempre, pamilya pa rin kami. Pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tadeo. Ang perang ibinayad ko sa inyo
ay sapat na para sa 7 buhay ng karangyaan. Huwag mong gagamitin ang salitang utang na loob sa asawa ko dahil sa sandaling tinanggap mo ang tseke sa simbahan, tinapos mo na ang karapatan mo bilang ina niya. Umalis ka na bago ko pa ipaalala sa iyo kung bakit kinatatakutan ang pangalang Araneta. Nanginginig sa takot at kahihiyan, mabilis na kinuha ni Nanay Elena ang kanyang bag. Ngunit bago siya makarating sa pinto, lumingon siya kay Amihan na may mukhang puno ng puot at pagkamuhi. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang binibigkas ang mga salitang habambuhay na mananatiling sugat sa puso ng dalaga. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Isinusumpa ko, Amihan, hindi ka magiging masaya sa piling ng lalaking iyan. Darating ang araw na gagapang ka pabalik sa akin at sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Naiwan ang katahimikan nang makaalis ang matanda. Ang mga salita ng sumpa ay tila naging mga itim na usok na bumabalot sa silid. Napahawak si Amihan sa sandalan ng sofa, ang kanyang tuhod ay nanghihina, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa sakit. Isang mabigat na katahimikan ang namayani hanggang sa maramdaman niya ang init ng kamay ni Tadeo na humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Amihan dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan ng gabing iyon. Ang bawat patak ng tubig sa bubungan ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Habang naglalakad siya sa pasilyo, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa silid ni Tadeo, isang tunog ng paghihirap na pilit ikinukubli sa dilim. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa gitna ng silid na tanging liwanag ng kidlat, ang nagbibigay ng anyo, nakita niya si Tadeo na nakaupo sa gilid ng kama, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit at ang mga butil ng pawis ay nangingintab sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng gabi. Ang kanyang mga kamao ay tila naging puti na sa higpit ng pagkakahawak sa sariling laman. Tadeo! Mahinang tawag ni Amihan, dahan-dahang lumapit at inilapag ang gatas sa gilid ng lamesa. Umalis ka na, Amihan. Hindi mo kailangang makita ito. Gumaralgal ang boses ni Tadeo, puno ng puot at kahihiyan. Ayaw kong makita mo ang kahinaan ko. Sa halip na sumunod, lumuhod si Amihan sa sahig sa harapan ng kanyang asawa. Hindi siya natakot sa talim ng kanyang boses. Kinuha niya ang isang botelya ng mainit na langis na palagi niyang inihahanda at nagsimulang haplusin ang nanginginig na binti ni Tadeo. Ang kanyang mga kamay ay banayad, ngunit may kasiguraduhan, tila bawat galaw ay isang dasal para sa kagalingan ng lalaki. Ang sakit ay hindi kahinaan, Tadeo. Ito ay patunay na lumalaban ka pa. Bulong ni Amihan habang ipinagpapatuloy ang pagmamasahe. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakaigting ng katawan ni Tadeo. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis at mabigat ay nagsimulang kumalma. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng mentol na humahalo sa lamig ng ulan, nagsimulang magsalita si Tadeo sa isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang alaala. Akala ng lahat isang aksidente lang ang nangyari sa akin sa probinsya. Pero hindi. Pinutol ang preno ng sasakyan ko. Ang sarili kong mga pinsan, ang mga taong kasama ko sa hapagkainan, ang nagnanais na mawala ako para makuha ang korona ng mga Araneta. Mapait na kwento ni Tadeo. Nang magising ako sa ospital na hindi na maigalaw ang mga paa ko, doon ko nalaman na mas masakit pa sa bali ng buto ang pagkakanulo ng sariling dugo. Tinigil ni Amihan ang kanyang mga kamay at tumingin sa mga mata ni Tadeo. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa pait na iyon. Pareho pala tayo. Ibinigay ko ang lahat ng kanta ko kay Danica dahil sabi ni nanay iyon ang tungkulin ko bilang kapatid. Pero noong kinuha niya si Rafael, noong tumalikod si nanay para protektahan ang karera niya, doon ko nalaman na sa pamilya namin ang pag-ibig ay may presyo. At kapag wala ka ng pakinabang, ikaw ang unang isasakripisyo. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Tadeo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Amihan, hindi bilang isang asawa sa papel, kundi bilang isang kaluluwang may parehong mga sugat. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang kanyang ulo at isinandal ito sa tuhod ni Tadeo, hinahayaan ang katahimikan na maging tulay ng kanilang mga damdamin. Ang init ng katawan ni Tadeo at ang marahan niyang paghaplos sa buhok ni Amihan ay tila isang sumpa ng katapatan na mas matimbang pa sa anumang kasal. Sa silid na iyon kung saan ang ulan ay naging musika ng kanilang pagdurusa,
Tila nagtagpo ang 2 piraso ng isang basag na salamin. Hindi na sila 2 estranghero. Sila ay 2 mandirigma na nagpapahinga sa gitna ng labanan. Nag-angat ng tingin si Amihan nang maramdaman niyang huminto ang kamay ni Tadeo sa kanyang ulo. Ang titig ng lalaki ay malalim, tila kinakapa ang bawat sulok ng kanyang katapatan sa gitna ng madilim na silid. Hahayaan mo ba akong maging sandalan mo kahit lumpo ako? Sa susunod na umaga, ang mansyon na dati ay tila isang libingan ay nagkaroon ng kakaibang liwanag. Hindi na lamang ito isang gusaling gawa sa semento at bakal para kay Amihan. Ito ay naging isang kuta kung saan ang 2 pusong sugatan ay nagsisimulang magbuo ng isang alyansa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat haplos, may mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga anino. Dinala ni Tadeo si Amihan sa isang bahagi ng mansyon na hindi pa niya napupuntahan ang silid-aklatan sa ikalawang palapag na may nakatagong pinto sa likod ng malalaking istante. Pagpasok nila, bumungad kay Amihan ang mga screen ng computer na nagkislapan sa dilim, mga server na humuhuni ng mahina at mga mapa ng syudad na puno ng mga markang pula. Ito ang totoo kong mundo, Amihan. Wika ni Tadeo, ang boses ay puno ng determinasyon habang tinitingnan ang isa sa mga monitor. Akala nila ay lumpo na ang agila, kaya hindi nila alam na mula rito sa loob ng mga pader na ito, kontrolado ko ang bawat galaw ng mga negosyo ng mga Araneta at hindi magtatagal pati ang mga Villarreal at si Rafael. Namangha si Amihan. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lamang isang biktima. Siya ay isang arkitekto ng sarili niyang hustisya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amihan ang isang kislap ng pag-asa. Kung kaya ni Tadeo na bumuo ng isang imperyo mula sa kanyang wheelchair, marahil ay kaya rin niyang bawiin ang kanyang tinig. Habang pinagmamasdan ni Amihan ang mga teknolohiya, isang marahan at mabagal na pagtapik ng tungkod sa sahig ang narinig mula sa pasilyo. Pumasok ang isang matandang babae na may puting buhok na maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, ngunit ang kanyang mukha ay nagaanyaya ng kapayapaan. Lola Remedios, tawag ni Tadeo, at sa unang pagkakataon ay nakita ni Amihan ang tunay na ngiti sa mga labi ng kanyang asawa, isang ngiting puno ng pagmamahal. Mabilis na lumapit si Amihan at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Magandang umaga po, Lola. Ako po si Amihan. Hinawakan ni Lola Remedios ang mukha ni Amihan gamit ang kanyang mga daliri na tila binabasa ang bawat linya ng kanyang pagkatao. Bagamat bulag ang matanda, tila mas marami siyang nakikita kaysa sa mga taong may malinaw na paningin. Nararamdaman ko ang iyong himig, iha. Ang iyong boses ay malinis ngunit puno ng lumbay. Huwag kang mag-alala, ang mga ibong may sugat sa pakpak ang siyang mas mataas lumipad kapag sila ay gumaling na. Ang mga salita ni Lola ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Amihan. Sa loob ng ilang oras, naramdaman ni Amihan ang tunay na kahulugan ng pamilya, isang pamilyang hindi ka tinitingnan, base sa pakinabang, kundi base sa laman ng iyong puso. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Pumasok si Manang Letty na may dalang isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala habang iniabot ito kay Amihan. May nag-iwan nito sa gate, senyora. Para daw po sa inyo, ulat ng mayordoma. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang litrato-litrato ni Tadeo na nakatayo sa loob ng kanyang silid-aklatan, malinaw na hindi gumagamit ng wheelchair. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Alam namin ang sikreto ng asawa mo. Maghanda ka, Amihan, dahil ang bilyong pisong itinatago niya ay magiging mitya ng inyong katapusan. Nabitawan ni Amihan ang litrato. Ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kaisa-isang lihim na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ay nanganib na mabunyag, at alam niyang hindi titigil ang mga kaaway hanggat hindi sila nawawasak. Ang silid-aklatan ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan matapos mabitawan ni Amihan ang litrato. Ngunit sa halip na makakita ng takot sa mukha ni Tadeo, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pangamba, kundi ng isang mapanganib na ningas ng determinasyon. Huwag kang manginig, Amihan, wika ni Tadeo. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad habang pinagmamasdan ng asawa. Ang mga taong gumagamit ng lihim na banta ay ang mga taong wala ng ibang baraha.
Akala nila ay sulok na tayo. Pero hindi nila alam na binuksan lang nila ang pinto para sa ating pagbawi. Inabot ni Tadeo ang kamay ni Amihan, hinila ito ng bahagya upang mag-angat ng tingin ang dalaga. Ngayong gabi ang taunang gala ng mga negosyante. Naroon ang lahat ang mga Araneta na nagnanais sa pagbagsak ko si Rafael at ang kapatid mo. Doon natin ipakikita sa kanila na ang talunang asawa ni Tadeo Araneta ay ang reynang yuyurak sa kanilang mga yabang. Lumipas ang hapon sa gitna ng paghahanda na tila isang ritual ng digmaan. Sa tulong ng mga estilista na dinala ni Tadeo sa mansyon, dahan-dahang nabura ang bakas ng pagod at lumbay sa mukha ni Amihan. Isinuot niya ang isang hating gabing asul na gown na gawa sa mamahaling tela na tila ba ang mga bituin ay itinahi sa bawat hibla nito. Ang bawat alahas na isinuot sa kanya ay may bigat ng kapangyarihang hindi niya akalaing tataglayin niya. Nang tumingin si Amihan sa salamin, hindi na niya nakilala ang babaeng nakatayo roon. Wala na ang nobyang iniwan sa altar. Ang naroon ay isang babaeng may matalim na titig at pusong handang lumaban. Lumapit si Tadeo sa kanyang likuran, ang kanyang wheelchair ay huminto ng bahagya. Inabot niya ang isang kwintas na may asul na brilyante at maingat itong isinuot sa leeg ni Amihan. Ang lamig ng bato at ang init ng mga daliri ni Tadeo ay nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Pagdating nila sa hotel, kung saan idinaraos ang kaganapan, ang ugong ng mga usap-usapan ay tila isang hangin na sumasalubong sa kanila. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa pagpasok ng mag-asawa. Ang marahang pag-ikot ng mga gulong ni Tadeo sa makinis na carpet at ang bawat hakbang ni Amihan sa kanyang matayog na takong ay nagmistulang isang marcha ng tagumpay. Sa gitna ng bulwagan, nakita nila si Rafael at Danica. Nakasuot si Rafael ng isang mamahaling suit, ngunit tila biglang naging maliit ang kanyang pagkatao nang makita ang ganda ni Amihan. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang baso ng wine na hawak niya ay bahagyang nayanig. Si Danica naman, na nakasuot ng matingkad na pulang damit, ay napatigil sa pagpirma ng mga autograph. Ang kanyang mukha ay namula sa inggit, habang nakatingin sa kapatid na akala niya ay habambuhay ng lugmok. "Amihan, is that you, Tata?" Gulat na tanong ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit, tila nakakalimutan ang kanyang asawa sa tabi. Hindi siya sinagot ni Amihan. Isang malamig na ngiti lamang ang ibinigay niya rito bago bumaling sa ibang mga bisita. Ang pagbaliwalang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Rafael. Ang highlight ng gabi ay ang pag-imbita kay Danica sa entablado upang awitin ang kanyang bagong hit, ang kantang ninakaw niya kay Amihan. Hawak ang mikropono, nagsimulang tumugtog ang musika. Ngunit dahil ito ay isang live performance na walang tulong ng mga studio effects at auto-tune, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang boses ni Danica ay nanginginig, hindi maabot ang matatayog na nota, at walang kaluluwa ang bawat salitang binibigkas niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kritiko sa paligid ay nagtaasan ng kilay. Sa gitna ng kahihiyan ni Danica, nagtama ang paningin nila ni Amihan. Nakita ni Danica ang pagkapanalo sa mga mata ng kanyang ate. Matapos ang kahiyahiyang kanta, mabilis na nagtungo si Danica sa silid, ayusan ng mga babae. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng puot. Sumunod si Amihan, ang kanyang puso ay kalmado ngunit handa. "You think you're so special now just because you married a cripple with money?" Bulyaw ni Danica. Pagkapasok ni Amihan, ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit. "Inagaw mo ang atensyon na para sa akin. Inggit ka lang dahil ako ang sikat, at ikaw ay anino ko lang." Sa sobrang bugso ng damdamin, itinaas ni Danica ang kanyang kamay upang sampalin ang kapatid. Ang hangin ay nahati sa bilis ng kanyang pagkilos. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa pisngi ni Amihan, isang mabilis na pagdakma ang naganap. Nahuli ni Amihan ang pulso ni Danica sa gitna ng ere. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak, sapat na upang mapadaing sa sakit ang nakababatang kapatid. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, isang titig na hindi pa nakikita ni Danica sa buong buhay nila. "Hinding-hindi mo na muling idadapo ang kamay mo sa akin, Danica." Mahinahon, ngunit nakapangingilabot ang boses ni Amihan. "Dahil ang boses na ninakaw mo ay sisiguraduhin kong magiging mitya ng iyong pagbagsak." Ang puot sa mga mata ni Danica ay tila naging lason na kumalat sa kanyang buong pagkatao matapos siyang iwanan ni Amihan sa loob ng silid ayusan. Hindi siya makakapayag na sa gabing ito ang kapatid na itinuturing niyang anino ay siyang maging sentro ng kinang. Habang naglalakad si Amihan pabalik sa bulwagan,
Mabilis na sumunod si Danica, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng masamang balak. Sa tuktok ng malawak na hagdanan ng hotel, kung saan ang lahat ng panauhin sa ibaba, ay makakakita hinarang ni Danica si Amihan. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa galit, ay naging isang larawan ng takot at pagmamakaawa, isang acting na kabisadong-kabisado niya bilang isang sikat na bituin. Ate, please huwag mo naman akong gawa ng masama. Alam kong galit ka sa akin dahil kay Rafael, pero isipin mo naman ang dinadala ko. Malakas na sigaw ni Danica, sapat na upang mapalingon ang lahat ng tao sa ibaba. Napatigil si Amihan, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pagtataka. Anong sinasabi mo, Danica? Wala akong ginagawa sa'yo. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, binitawan ni Danica ang pagkakahawak sa riles ng hagdan at kusa siyang tumalon pa atras. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa mga baitang na marmol. Ang bawat pagtama ng kanyang balat sa matigas na bato ay lumilikha ng isang nakapanlulumong tunog ng pagbagsak. Ang paligid ay nabalot ng hiyawan ng mga panauhin. Danica, sigaw ni Rafael habang mabilis na tumatakbo patungo sa paanan ng hagdan. Nakahandusay si Danica sa sahig, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit habang pilit na humihingi ng tulong. Sa kabilang dako, mabilis na lumapit si Nanay Elena, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang tumitingin pa itaas sa kinaroroonan ni Amihan. Anong ginawa mo, Amihan? Wala kang puso. Pati ang sarili mong pamangkin, pinagtangkaan mo ang buhay. Bulyaw ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, nagtatanim ng maling akala sa isipan ng lahat ng nakasaksi. Tumakbo pa itaas si Rafael at marahas na hinawakan ang balikat ni Amihan. Tila ba nais niyang saktan ang dalaga sa gitna ng maraming tao. Napakasama mo, Amihan. Hindi ko akalaing magagawa mo ito dahil lang sa inggit. Kung may mangyari sa anak ko, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Nanginig ang buong katawan ni Amihan. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya nang may panghuhusga. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig. Hindi ko siya tinulak, kusa siyang nahulog, pilit na paliwanag ni Amihan, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng paghampas ng kamay sa riles ng wheelchair ang narinig mula sa ibaba. Nakatingin si Tadeo sa eksena, ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Alam niya ang katotohanan. Nakita ng kanyang mga matalas na mata ang bawat galaw ni Danica. Habang hinihila ni Rafael si Amihan upang piliting paluhurin sa harap ng nahihimatay na si Danica, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Isang malakas na pagkakahawak ang pumigil sa braso ni Rafael. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga basong hawak ng mga waiter ay muntik nang mabitawan. Dahil si Tadeo Araneta, ang lalaking akala ng lahat ay habambuhay, nang nakagapos sa kanyang upuan, ay biglang tumayo. Ang kanyang tindig ay matayog, ang kanyang mga binti ay matatag na nakatapak sa sahig, habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael, sapat na upang mapadaing sa sakit ang lalaki. Tiningnan ni Tadeo si Rafael nang may matinding puot, habang ang isa niyang braso ay maingat na umalalay sa nanginginig na si Amihan upang hindi ito mabuwal. Ang tanging nakapansin sa himalang ito ay ang mga taong nasa malapit, lalo na si Amihan, na nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Subukan mong saktan ang asawa ko. Bulong ni Tadeo, ang boses ay parang isang dagundong ng kulog bago ang bagyo, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo pa sa kinatatayuan mo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pabalik sa mansyon ay tila isang napakalaking alon na handang lumamon sa kanila anumang oras. Pagdating sa silid, mabilis na napaupo si Tadeo sa gilid ng kama. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol, habang ang mga kalamnan sa kanyang mga binti ay nanginginig dahil sa labis na puwersang ginamit niya kanina. Ang pagtayo niya sa harap ng maraming tao ay hindi himala. Ito ay resulta ng pambihirang lakas ng loob na muntik nang umubos sa kanyang lakas. Nakatayo lamang si Amihan. Malapit sa pinto, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Ang lalaking inakala niyang nakagapos sa wheelchair habang buhay ay tumayo upang maging kalasag niya laban sa buong mundo.
Bakit mo ginawa iyon, Tadeo? Basag ang boses na tanong ni Amihan, habang marahang humakbang palapit sa kanya. Baka mabalitaan ng mga kalaban mo na nakakatayo ka na. Baka manganib ang buhay mo dahil pinrotektahan mo ako. Inangat ni Tadeo ang kanyang paningin. Ang lamig na palaging nakabalot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng isang matinding init, isang emosyon na hindi inaasahang mararamdaman ni Amihan mula sa isang bilyonaryong kasing tigas ng yelo. You think I'd let that bastard lay a finger on you, Amihan? Hindi ko hahayaan. Nasaktan ka ng kahit na sino sa harap ko, madiin, ngunit pagod na sagot ni Tadeo. Ano ang silbi ng lahat ng kapangyarihan at yaman ko kung hindi ko kayang protektahan ang kaisa-isang taong nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo? Tuluyang gumuho ang pader sa puso ni Amihan. Lumuhod siya sa harap ni Tadeo at maingat na ipinatong ang kanyang mga kamay sa nanginginig nitong mga hita. Tila pinapakalma ang mga kalamnan nitong napagod. Kaya mo nang tumayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagte-therapy ka ng palihim, malumanay at lumuluhang tanong ni Amihan? Dahan-dahang inabot ni Tadeo ang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang mainit na palad ay humaplos sa malamig na pisngi ni Amihan, pinupunasan ang mga luhang kumawala sa mga mata nito. Dahil gusto kong sorpresahin ka sa araw na handa na ako. Pag-amin ni Tadeo ang kanyang boses, ay naging isang banayad na bulong na sumasabay sa ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Noong narinig ko ang boses mo sa kusina, noong nalaman kong ikaw ang nagmamay-ari ng mga kantang nagligtas sa buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtatago sa likod ng wheelchair na ito. Gusto kong tumayo sa tabi mo hindi bilang isang pasyenteng inaalagaan mo, kundi bilang isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang matamis na himig na pumuno sa kalungkutan ni Amihan. Sa loob ng maraming taon, siya ang palaging nagbibigay, siya ang palaging nagsasakripisyo. Ngunit ngayon, may isang taong handang isugal ang sariling kaligtasan para lamang panindigan siya. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang paglapit ni Tadeo. Isang banayad at puno ng pag-iingat na halik ang idinapo ng lalaki sa kanyang noo. Ang halik na iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay walang halong pagnanasa ng laman. Ito ay isang sagradong pangako ng pag-iingat, isang selyo ng katapatan na higit pa sa anumang pirma sa kontrata. Sumandal si Amihan sa dibdib ni Tadeo, pinakikinggan ang mabilis at matatag na pintig ng puso ng lalaki, ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Nang makatulog si Amihan dahil sa labis na pagod at emosyon, dahan-dahang inihiga siya ni Tadeo at kumot. Tahimik na lumabas ang lalaki at nagtungo sa kanyang silid-aklatan. Kailangan niyang tiyakin na walang anumang video o ebidensya mula sa hotel ang makakalabas sa publiko patungkol sa kanyang pagtayo. Habang nagtatype siya sa kanyang computer, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nakakunot noong binuksan ito ni Tadeo. Ito ay isang audio recording, kalakip ang isang larawan ng pahina ng bank account ng mga Villarreal kung saan inilipat ang 5 milyong piso. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tingin mo ba talaga ay minahal ka niya, Tadeo? Nakakaawa ka naman. Ang mapang-uyam na boses ni Rafael ay tila ahas na gumagapang sa pandinig niya. Tinanong ko si Amihan bago ang kasal ninyo kung bakit siya pumayag na magpakasal sa isang lumpo. Pakinggan mo ang sagot ng pinakamamahal mong asawa. Kasunod nito ay ang boses ni Amihan, isang recording mula noong araw na pumirma siya ng kontrata sa loob ng simbahan, kung saan kausap niya ang kanyang ina. Wala akong pakialam kung sino siya, nanay. Gagawin ko ito para sa pera. 5 milyon, yun lang ang dahilan kung bakit ako sasama sa kanya. Huminto ang recording. Ang mga mata ni Tadeo na kanina lamang ay puno ng pagmamahal ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga panga ay muling nagngalit at ang telepono sa kanyang kamay ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim sa kanyang isipan. Ang umaga ay bumati kay Amihan na may dalang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa mansyong iyon, nagising siyang may ngiti sa mga labi. Ang alaala ng paghalik ni Tadeo sa kanyang noo kagabi ay tila isang matamis na panaginip na nagbigay ng kulay sa kanyang matamlay na mundo. Naghanda siya ng mainit na kape at dinala ito sa silid-aklatan, umaasang masisilayan muli ang init sa mga mata ng kanyang asawa.
Ngunit ang hangin sa loob ng silid ay kasing lamig ng yelo. Nakatalikod si Tadeo, ang kanyang paningin ay nakapako sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng bintana. Ang kanyang tindig ay matigas at walang emosyon. Tadeo, ipinagtimpla kita ng kape, malumanay na wika ni Amihan habang inilalapag ang tasa sa ibabaw ng mesa. Hindi lumingon si Tadeo. Sa halip, inabot niya ang kanyang telepono, pinindot ang screen at hinayaan ang isang pamilyar na boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala akong pakialam kung sino siya, nanay. Gagawin ko ito para sa pera, 5 milyon. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako sasama sa kanya. Natigilan si Amihan. Ang tasa ng kape na kaniyang hawak ay muntik nang mabitawan. Ang kanyang sariling boses mula sa araw ng kanyang kasal ay ginamit upang saksakin ang tiwalang unti-unti nilang binubuo. Lumingon si Tadeo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Magkano pa ba ang kailangan mo, Amihan? Magkano pa ang presyo ng bawat pag-aalaga mo sa mga binti ko, ang bawat matatamis mong salita kagabi? Tadeo, hindi iyan ang buong katotohanan. Mabilis at nanginginig na paliwanag ni Amihan, pilit na lumalapit sa lalaki. Pinutol nila ang usapan na iyon. Sinabi ko iyan kay nanay dahil pinipilit niya akong bayaran ang utang ni Rafael. Umiiyak ako nang sabihin ko iyan dahil wala akong pagpipilian. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tadeo. Ang kanyang isipan na matagal nang nilason ng pagtataksil ng sariling kadugo ay bumulag sa kanyang kakayahang makinig sa puso. Wala kang pagpipilian o nakakita ka lang ng pagkakataon. Tama si Rafael, I'm just a pathetic cripple with a fat bank account. Ginamit mo lang ang kahinaan ko para makuha ang tiwala ko. Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa sariwang sugat. Tinitigan ni Amihan si Tadeo at sa pagkakataong ito hindi luha ng takot ang namuo sa kanyang mga mata, kundi luha ng matinding pagkapagod. Pagod na siyang laging nagpapaliwanag. Pagod na siyang laging pinagdududahan. At itinataboy ng mga taong inaakala niyang kakampi niya. Akala ko iba ka, basag ngunit matatag na wika ni Amihan. Akala ko nakikita mo ako hindi bilang isang asawang binili, kundi bilang isang taong totoo sa'yo. Pero pareho lang pala kayo ni Nanay at Rafael. Pare-pareho ninyo akong kinukulong sa mga maling akala ninyo. Dahan-dahang hinubad ni Amihan ang singsing na may malaking brilyante mula sa kanyang daliri. Ang lamig ng hiyas ay nawala nang ipatong niya ito sa ibabaw ng lamesa ni Tadeo. Ito ang selyo ng kanilang kontrata, ang posas na nagtali sa kanya sa mansyong ito. Hindi mo kailangang mag-alala sa yaman mo, Senyor Tadeo. Iiwan ko ang lahat. Dahil hindi ko ipagpapalit ang dangal ko sa isang hawlang walang tiwala. Tinalikuran ni Amihan ang lalaki at naglakad palabas ng silid. Hindi siya pinigilan ni Tadeo. Ang tanging naiwan sa lalaki ay ang katahimikan at ang makintab na singsing na nagpapaalala sa kanyang malaking pagkakamali. Walang dalang payong o makapal na jacket, lumabas si Amihan ng mansyon. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay tila sumasabay sa pag-iyak ng kanyang kaluluwa. Bawat patak ng malamig na tubig ay humahampas sa kanyang balat, ngunit mas manhid ang kanyang puso. Naglakad siya sa madilim at maputik na kalsada papalayo sa teritoryo ng mga Araneta, hindi alam kung saan pupunta. Wala siyang pamilyang mababalikan. Wala siyang asawang masisilungan. Habang humahakbang siya sa gitna ng unos, isang marahas na pagpreno ng isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang dadaanan. Bumukas ang pinto at mabilis na bumaba ang 3 lalaking nakasuot ng itim na maskara. Bago pa man makasigaw si Amihan, isang mahigpit na braso ang pumulupot sa kanyang baywang habang isang panyong may matapang na amoy ng kemikal ang itinakip sa kanyang ilong at bibig. Nagpumigla si Amihan, pilit na kinakalmot ang braso ng lalaki, ngunit ang kanyang lakas ay mabilis na naubos. Ang pagbagsak ng ulan at ang malamlam na ilaw ng kalsada ay dahan-dahang lumabo hanggang sa tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Bitbit ng mga kaaway na matagal nang naghihintay sa kahinaan ni Tadeo Araneta. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng silid-aklatan ay tila isang sumbat sa konsensya ni Tadeo habang nakatingin siya sa singsing na iniwan ni Amihan. Ang kislap ng diamante ay tila nangungutya sa kanyang kawalan ng tiwala. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bumukas ang pinto at pumasok si Lola Remedios. Bagamat walang paningin ang bawat hakbang ng kanyang tungkod sa sahig, ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Tadeo.
Tadeo, ang mata ay madaling dayain ng mga anino, ngunit ang puso ay hindi kailanman nagkakamali sa tunay na himig. Malumanay ngunit mapanghamong wika ng matanda. Ang batang iyon, si Amihan, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Kung ang isang recording ang pinili mong paniwalaan kaysa sa babaeng nag-alay ng kanyang pag-aalaga sa iyo, ikaw ang tunay na bulag sa ating dalawa. Napapikit ng mariin si Tadeo. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, mabilis niyang ipinasuri ang pinagmulan ng audio file. Lumabas ang katotohanan, ang recording ay galing sa isang burner phone na may digital fingerprint ni Rafael at ang bawat salita ay pinagtagni-tagni mula sa magkakaibang pagkakataon. Isang malakas na paghampas ng kamao sa mesa ang nagpayanig sa mga kagamitan sa loob ng silid. Ang galit ni Tadeo ay hindi na para kay Rafael, kundi para sa kanyang sarili. Nasaan siya? Sigaw ni Tadeo sa kanyang head of security na pumasok sa silid. Senyor, nawawala ang signal ng tracker sa kanyang kwintas pagdating sa lumang warehouse sa may pier. Mukhang may nangyaring hindi maganda, ulat ng lalaki. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa kabilang dako sa loob ng isang madilim at mabahong silid, dahan-dahang nagkamalay si Amihan. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang suot na basang damit. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit ang mahigpit na pagkakatali ng mga lubid sa kanyang pulso ay nagdulot ng matinding hapdi. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubungan ay lumilikha ng isang nakakabinging ritmo sa tahimik at amoy-amag na paligid. Bumukas ang isang kalawanging pinto na nagdulot ng isang matinis na tunog na tila iyak ng isang naghihingalong hayop. Pumasok ang isang lalaking may takip ang mukha, bitbit ang isang telepono na nakatutok sa kanya. Gising na ang mitya ng ating kayamanan. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Tadeo Araneta, kung gusto mong makita ang asawa mo na humihinga pa, ibigay mo sa amin ang lahat ng access sa iyong offshore accounts. Mayroon kang 1 oras bago namin tuluyang patahimikin ang kanyang magandang tinig. Sa mansyon, ang boses ng kidnapper ay umalingaw-ngaw sa speaker ng computer ni Tadeo. Ang mga mata ng bilyonaryo ay naging kasing talim ng kidlat. Hindi siya naupo sa kanyang wheelchair. Sa halip, sa tulong ng kanyang tungkod at matinding determinasyon, tumayo siya ng tuwid. Ang sakit sa kanyang mga binti ay binaliwala niya. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Amihan. Huwag ninyo siyang sasaktan. Ang boses ni Tadeo ay parang isang dagundong ng kulog na nagbababadya ng kamatayan. Dahil kapag nakarating ako dyan, walang semento o bakal ang makakapagtago sa inyo mula sa puot ko. Ginamit ni Tadeo ang kanyang sariling satellite tracking system upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng warehouse. Hindi siya naghintay sa mga pulis. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, bitbit ang galit ng isang lalaking handang sunugin ang mundo para sa babaeng kaniyang sinaktan. Pagdating sa pier, ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng tulay ay tila isang babala. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Tadeo, ngunit siya mismo ang nanguna sa pagpasok sa loob. Bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay puno ng paghihirap, ngunit ang bawat kirot sa kanyang binti ay iniaalay niya bilang pambayad sa luhang idinigas ni Amihan kanina. Nang marating nila ang dulo ng warehouse, nakita ni Tadeo si Amihan na nakagapos sa isang silya, may busal ang bibig at isang baril ang nakatutok sa kanyang sentido. Ang mga mata ni Amihan ay nanlaki nang makita ang kanyang asawa hindi sa wheelchair, kundi nakatayo ng matatag sa sarili nitong mga paa sa kabila ng nanginginig na tuhod. Bitawan mo siya, so! Utos ni Tadeo. Ang kanyang isang kamay ay nakahawak sa pader upang suportahan ang kanyang bigat, habang ang isa ay nakaturo sa kidnapper. Isang hakbang pa, Araneta, at sasabog ang bungo ng babaeng ito. Sigaw ng kidnapper. Ang daliri ay unt-unting humihigpit sa gatilyo. Huwag mong ituloy ang balak mo kung ayaw mong maging libingan ang lugar na ito. Ang boses ni Tadeo ay hindi nanggaling sa lalamunan, kundi sa kailaliman ng kanyang pagkatao na matagal nang nagkimkim ng puot. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga binti, at ang matinding kirot na tila may mga pako na ibinabaon sa kanyang mga tuhod, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang kalawanging container van, ang tanging nagpapanatili sa kanya mula sa pagbagsak. Ang kidnapper, na lalong naguluhan sa kakaibang awtoridad ng lalaking akala niya ay lumpo, ay bahagyang nayanig ang kamay. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, kumilos ang mga tauhan ni Tadeo.
Ang tunog ng pagbasag ng mga bintana sa itaas na bahagi ng warehouse ay nagdulot ng kaguluhan. Isang usok na nakakahilo ang mabilis na bumalot sa paligid na naging hudyat para sa mabilis na pagsugod ng mga security specialist. Sa gitna ng kalituhan, binitiwan ng kidnapper ang baril at nagtangkang tumakas, ngunit mabilis siyang nayurakan ng mga tauhan ni Tadeo. Hindi inintindi ni Tadeo ang gulo sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakagapos ang kanyang asawang muntik na niyang mawala dahil sa sarili niyang katangahan. Binitawan ni Tadeo ang pagkakahawak sa container van. Bawat hakbang niya patungo kay amihan ay isang sakripisyo. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila, ngunit pinilit niyang ihakbang ang mga ito hanggang sa makarating siya sa harap ng silya. Sa isang mabilis na pagkilos lumuhod siya, hindi dahil sa panghihina, kundi upang maabot ang mga tali na pumupuluot sa mga kamay ni amihan. "I'm here. I'm so sorry, amihan. Patawarin mo ako." Bulong ni Tadeo habang mabilis na hinihiwa ng kanyang patalim ang mga lubid. Nang matanggal ang busal sa bibig ni amihan, hindi siya sumigaw. Sa halip isang mahabang hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ni Tadeo, hinahayaan ang kanyang mga luha na mabasa ang mamahaling suit ng lalaki. Ang amoy ng ulan at ang pamilyar na bango ni Tadeo ang nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na tapos na ang bangungot. Akala ko hindi mo na ako kailangan." Hagulgol ni amihan ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa likuran ni Tadeo na tila natatakot na kapag bumitaw siya ay maglalaho itong muli. "Kailangan kita higit pa sa hininga ko, amihan. Walang halaga ang lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko," sagot ni Tadeo habang maingat niyang binubuhat ang asawa sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga binti ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang bigat ni amihan ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Dinala niya si amihan palabas ng warehouse kung saan naghihintay ang mga ambulansya at pulis. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang tauhan ni Tadeo ang lumapit at may ibinulong. Ang mga mata ni Tadeo ay biglang nagdilim. Ang pinuno ng mga kidnapper ay umamin na at ang pangalang binanggit nito ay hindi na ikinagulat ni Tadeo, ngunit nagpainit sa kanyang dugo. "Prepare the evidence for the concert tomorrow," utos ni Tadeo sa kanyang tauhan. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Gusto kong sa harap ng libo-libong tao makita nila ang tunay na mukha ng mga taong nagnakaw sa tinig ng asawa ko at nagtangka sa buhay niya." Lumipas ang gabi sa loob ng ospital. Hindi iniwan ni Tadeo ang tabi ni amihan. Habang natutulog ang dalaga, binabantayan niya ang bawat paghinga nito. Alam niyang bukas ang buong bansa ay magiging saksi sa isang pagtutuos na matagal nang dapat nangyari. Ang gabi ng concert ni Danica ay hindi magiging gabi ng tagumpay para sa mga Villarreal, kundi ang gabi ng kanilang pinakamalaking kahihiyan. Kinabukasan, ang Araneta Coliseum ay puno ng mga tagahanga ni Danica. Nagkikislapan ang mga ilaw at ang bawat sulok ay puno ng excitement para sa itinuturing na star of the generation. Sa backstage, abala si Rafael at Nanay Elena sa pagbibilang ng mga kikitain mula sa ticket sales at merchandise. "Ito na ang gabi natin, Danica," nakangising wika ni Rafael habang hinahalikan ng asawa sa pisngi. Pagkatapos nito, wala nang makakaalala kay amihan, "Ikaw na ang reyna." Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang hindi inaasahang anunsyo ang bumasag sa programa. Ang malaking LED screen sa gitna ng stage ay biglang nag-flicker. Ang masayang music video ni Danica ay napalitan ng isang madilim na footage, isang recording mula sa warehouse kagabi, kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Rafael na nag-uutos sa mga kidnapper na itumba na ang babaeng iyon kapag nakuha na ang pera. Ang buong Coliseum ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan, bago ito napalitan ng ugong ng matinding pagkagulat at galit mula sa madla. Ang bawat sulok ng malawak na Coliseum ay tila nayanig hindi dahil sa palakpak, kundi dahil sa matinding puot ng libo-libong tao. Ang mukha ni Danica sa higanting screen ay hindi na ang mukha ng isang nagniningning na bituin, kundi isang larawan ng lantarang panlilinlang at takot. Ang boses ni Rafael na umaamin sa pagpapapatay kay amihan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, tila isang hatol na walang kawala. Sa backstage, nagkakagulo ang mga security at staff. Sinubukan ni Rafael na hilahin si Danica paalis ng entablado, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging parang jelly sa tindi ng kaba. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng malalabasan
ngunit ang bawat pinto ay tila nakasara para sa kanya. Hindi totoo yan, sinisiraan lang nila ako. Sigaw ni Danica sa mikropono, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Fans, maniwala kayo sa akin. Pakana lang ito ng ate ko dahil inggit siya sa akin. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa malakas na pito at pangungutya ng madla. Kasunod nito ang screen ay muling nagbago. Lumabas ang mga orihinal na sulat kamay ni Amihan, ang mga petsa ng pagkakalikha ng bawat kanta, at ang mga raw recording kung saan naririnig ang tunay na tinig ni Amihan, mas malalim, mas masakit, at mas makatotohanan kaysa sa anumang bersyong inawit ni Danica. Isang matayog na figura ang lumitaw sa gitna ng spotlight sa kabilang dako ng entablado. Nanahimik ang lahat. Nakatayo si Tadeo matatag at tuwid sa kanyang sariling mga paa, habang inaalalayan si Amihan na suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang kagandahan ay hindi nanggaling sa kolorete, kundi sa dangal na muli niyang nabawi. Dahan-dahang lumapit si Amihan sa mikropono. Hindi siya sumisigaw, hindi siya galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggap at kapayapaan, na tila ba ang lahat ng dumi ng nakaraan ay hinugasan na ng kanyang mga luha kagabi. Ang himig ay hindi ninanakaw, Danica. Ang boses ni Amihan ay malumanay ngunit umabot sa bawat dulo ng Coliseum. Dahil ang bawat nota ay tinitibok ng puso. Maaari mong makuha ang mga titik, maaari mong hiramin ang melodya, ngunit hinding-hindi mo matatapatan ang sakit na pinagmulan nito. Lumapit si Nanay Elena mula sa gilid, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa dalawa niyang anak. Nang makita niya ang galit ng publiko at ang paparating na mga pulis, mabilis siyang lumapit kay Amihan. Binaliwala ang duguan at nanginginig na si Danica. Amihan, anak ko, pagsabihan mo sila. Sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang. Pagmamakaawa ni Nanay Elena, pilit na hinahawakan ang laylayan ng damit ni Amihan. Ako ang nanay mo, diba? Hindi mo hahayaang makulong ang bayaw mo at masira ang kapatid mo. Maawa ka sa amin. Tiningnan ni Amihan ang kanyang ina. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang damit. Nanay, matagal na po akong nawalan ng awa. Noong gabing mas pinili ninyong protektahan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan ko, malamig, at may pinalidad na sagot ni Amihan. Tapos na ang pagiging anak ko, nasunod-sunuran. Ngayon hayaan ninyong ang batas ang magbayad sa lahat ng kinuha ninyo sa akin. Dumating ang mga pulis sa mismong entablado. Ang malamig na bakal ng posas ay pumatak sa mga pulso ni Rafael. Si Danica naman ay tuluyan ng bumigay na paupo sa sahig habang humahagulgol at sinasabunutan ang sariling buhok. Ang kanyang katinuan ay tila tuluyan ng naglaho kasabay ng kanyang kasikatan. Humarap si Tadeo kay Amihan, kinuha ang kanyang kamay at hinalikan ito sa harap ng lahat. Ang palakpak na sumunod ay hindi para sa isang performer, kundi para sa isang babaeng nagtagumpay laban sa bawat bagyong dumaan sa kanyang buhay. Naglakad sila palabas ng Coliseum. Iniiwan ang kaguluhan ang mga kumikislap na kamera at ang mga taong minsang humamak sa kanila. Pagdating nila sa labas, ang hangin ng gabi ay sariwa at malaya. Huminto si Amihan sa harap ng kanilang sasakyan at lumingon sa malaking poster ni Danica na ngayon ay pinupunit na ng mga tao. Tadeo, gusto ko nang umuwi. Bulong ni Amihan. Saan, Amihan? Sa mansion po? Tanong ni Tadeo habang pinagbubuksan siya ng pinto. Umiling si Amihan at ngumiti, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa piling mo, doon sa lugar na wala nang kailangang patunayan at wala nang kailangang itago. 2 taon na ang lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang entablado ng Araneta Coliseum. Ang bawat pahina ng madilim na kahapon ay tila dahan-dahang tinangay ng hangin, iniwan ang mga aral na nakaukit sa puso at isang bagong simula na puno ng liwanag. Sa isang payapang villa sa tapat ng dagat, dinuduya ng malumanay na simoy ng hangin ang mga puting kurtina. Ang bawat hampas ng asul na alon sa maputing buhangin ay lumilikha ng isang ritmong kasing banayad ng isang oyayi. Nakaupo si Amihan sa beranda, hawak ang kanyang gitara. Hindi na siya ang babaeng anino lamang ng iba. Siya na ngayon ay isang ganap na manunulat at mga awit na kinikilala dahil sa kanyang katapatan at hindi dahil sa ingay ng kasikatan. Ate Amihan, gising na si Telecom. Isang malambing na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Tadeo sa silid, bitbit ang kanilang isang taong gulang na anak na si Tala.
Naglalakad si Tadeo ng matatag bagamat may hawak na isang eleganteng tungkod na gawa sa maitim na kahoy. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay puno ng kasiguraduhan at pagmamalaki. Inabot niya ang bata kay Amihan at ang isang matamis na halik sa noo ng kanyang asawa ay naging selyo ng kanilang umaga. "Kamusta ang kanta natin, mahal?" tanong ni Tadeo. Habang umuupo sa tabi ni Amihan, ang kanyang kamay ay maingat na humahaplos sa likuran ng dalaga. "Natapos ko na, Tadeo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng tinig sa gitna ng katahimikan," sagot ni Amihan, habang pinagmamasdan ang inosenteng mukha ng kanilang anak. "Tungkol sa iyo, sa atin." Sa kabila ng kanilang kaligayahan, hindi nakakalimot si Amihan sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagdurusa. Hindi dahil sa puot, kundi bilang paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Nabalitaan niyang si Rafael ay nananatili pa rin sa loob ng rehas, binubuno ang parusa sa kanyang mga kasalanan, habang si Danica ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, nawalan ng tinig at tuluyan nang nalunod sa sariling mga ilusyon. Si Nanay Elena naman ay namumuhay ng mag-isa sa probinsya, umaasa sa maliit na sustento mula sa isang hindi kilalang donor, habang gabi-gabing dinadalaw ng pagsisisi sa bawat sampal na ibinigay niya sa kanyang panganay. Nahanap na ba ni Amihan ang kapatawaran? Sa kanyang puso, pinatawad na niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitaw sa bigat upang makalakad ng malaya patungo sa hinaharap. "You know, Amihan," bulong ni Tadeo, habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa dagat. "I used to think that being broken was the end of my story. But then you sang and you taught me that even broken strings can still play the most beautiful melody." Gumiti si Amihan at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Tadeo. Ang kislap ng kanyang mga mata ay tila nakikipagpaligsahan sa unang bituin na sumisibol sa langit. "Ang buhay ay parang musika, Tadeo. May mga bahaging malungkot, may mga notang sadyang masakit pakinggan. Pero sa huli, ang mahalaga ay kung paano natin tatapusin ang awit ng may pag-ibig at katotohanan." Ang bawat nota ng kanilang buhay ay naging isang obra maestra. Sa piling ng isa't isa, natutunan nilang ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo kapag ang mundo ay tumatalikod na. At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, ang himig ng kanilang pag-asa ay hinding-hindi na muling maglalaho.